sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, Eastern Visayas. Dinalawat kita haaton kadadlaw nga programa. Good morning, Evie. Ginbuborobligan na tulong ang mga stasyon na Radyo Pilipinas sa bugos nga sinirangan na Visayas. Siyempre po naton adto na Philippine Information Agency. Atipen pumida ito na iyo kahampang kapod natin di Master Control Engineer Ray Victor RV Dadios, Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, pinagiton overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda, po na ito na mga news contributor. Para yan nga adlawhan na Wednesday, happy midweek everyone, October 22, 2025. Mapayani nga aga nga dahito nato na mga kasugbong tikang PCO, PIA nga na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, habugos nga sinirangan na Samar. Good morning nga dakan ASM Jean Navilon na RP Calbayog. Mapay nga aga nga dahito na mga tigpamatihan na Radyo Pilipinas sa Calbayog. Mga kaupdanan naton dida, good morning. RP Sogod, first time ko makita yan na after hadton wedding. Blooming, fresh na fresh, maupay nga aga. Morning. Oh yes, good morning, Mrs. Dalia Urit at Will. May dako first cousin dito Mindanao at Will liwatan niya na asawa. Actually, yung family sa husband ko, ma'am, kay from Mindanao. Ay, posible. Mga Atwil. Alright, so good morning, Mrs. Atwil, nga nasugad man ang nagihapon hito na pamunuan. Good morning, habugos nga puwersa di Sir Dindo Alaras, ito na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod, Southern Leyte.
Ngan syempre, Ma'am Eileen Diaz, maupay nga aga Ma'am Eileen ha na PIA Northern Samar. Syempre nga dito nato na regional head ha na Philippine Information Agency si Rian, maupay nga aga si Rian Arinto. Nga dinhi naman haato na dapit haborongan maupay nga aga nga dito nato na mga tigpamati. So yun nga mga oras adto na nagpakapwesto na ato na mga opisina na mga empleyado hakadatag sa nga opisina bugos nga probinsya hiton sinirangan Samar. Good morning. Anato na mga parapangisda, okay naman ito nato na panahon na hapagkaya na. Engineer RV nga parang may ayan, nawara. Mga paraguma para pangisda, habugos nga probinsyahan sinirangan Samar, maupay nga aga. Pagtaga panahon anay kita didi haborongan na okay man hapagkaya na nag-e-effort hi Mr. Sun para naman makaboylo haaton sa kaadlaw mga trabahoon na yun ang adlauhan na Wednesday, pero pag tikakurulup amoin nababarisbisan kita. So nagkakamay-adahin na mga tala mga patsyara nga pag-uran. Sige la, keep safe labi na ito nato na mga motorista, kinahanglan na safe kita hapag biyahe hakakal sa dahan. Bueno kabarangay, para masiling naton mahibaroan ito na pauna nga mga hulagway kadtuanay kita Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Kumusta ito na panahon na Jean nga iba pa nga mga pauna nga impormasyon. Good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Jean, good morning. Yes, good morning. Mabuya diti akong monitor. Ngan, good morning, maupay nga aga. Good morning, Jean. Ay, okay na. Good morning, kaupod Pen, ngan sa bugos nga staff and management sa pagbauna ni SM Ruth Abunda. And bugos nga personnel sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan ngan kan kauban at sa aton ka PCO sa PIA Katarman, PIA Northern Samar, si Ma'am Eileen Diaz ngan sugad man sa DYSL Radio Pilipinas sa Sogod Southern Leyte kan kauban na Dalia ngan sa bugos ni staff and management sa DYSL Sogod Southern Leyte sa pagpanguna ni Station Manager Dindo Alaras. Kaupod ko yan sa kontrol si Ezra Taro ngan si Engineer Juven Cardenas. Ngan ako naman yung sanggay, yung surgon sa kaginan, mga kaupod ni YouTube alas 9, ngan baga na akan host. Ngan, didi sa siyudad sa Kalbayog, maadlaw yan na kahuman sa perakadlaw nga madurodampog yan na, maupay ang sirak sa naharing araw. Ngayon, pagtigan ni ko, sobra ka traffic, tikan sa Ipaw, tub-tub nganhi sa Kalbayog proper. Sobrang matraffic basta alas 7, nga doon sa alas 9 bisan aga, ngan tigang naman alas 5, nga to alas 6, imidya sa gabi, ito na matraffic dito sa highway sa siyudad sa Kalbayog. Nga sa peace and order, mahimyang waray mga untoward incidents sa naglabay nga 24 oras. Ngan sa pagtaga tubig, kita natin dito sa FB page sa Kalbayog Water Company Incorporated. Waray mga abiso sa pagkawaray turo sa aton mga gripo.
Pero adala gyapon ang reklamo kada adlaw. Labi na sa itong mga hatagas nga mga lugar nga diri gud nakakasaka ang tubig sa Calbayog Water Company. Sa pagtaga kuryente naman, mga kasanggayan, brownout yan na sa Kapuokan, ngadto Ipaw, ngadto Lunoy, tigang alas 9, tigang alas 9 sa naga, ngadto alas 2 sa Kulok. Dinhi sining FB page sa Samelco 1, kitaon ta at tunira mga anunsyo. So, mula ito na mga kasangkayan ang abiso publiko sa Samelco 1 ang parties ang scheduled power interruption digang Kapuogan ngadto sa Lunoy area. Dito naman sa itong mga headlines, mga igpapasa nga mga balita niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas sa diyan ato na mga headlines. Fourth phase ang konstruksyon sa Calbayog Airport Bypass Road na kumpleto na. Calbayog City Health Office nagpahinundom kontra sa influenza-like illnesses. Batakang organisasyon, pampartido o unit milisya sa Matuginaw gindeklara ang pag-withdraw sa suporta sa mga rebelde. Mga programa pagkontra insurgency o mga road projects sa Matuginaw padayon para makabot ang duro-diretso nga progreso sa singing bungto. Amado aton mga headlines, mga detalye katukiban niyan sa second 30-minute stretch sa Good Morning Eastern Visayas alas 8:12. Good morning, Eastern Visayas. Saya. Thank you, ASM Jean Vilon. Bueno, kabarangay, medyo na kita 12 minutos na nakalabay halas 8 haaga. Ato naman kita sa Southern Leyte, partikular Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod. Maupay nga aga, Mrs. Dalia Urita at Will. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Yes, Atipan, good morning. Good morning sa ato nga mga nagpaminaw, no? Sa ato nga kadaiya nga station and naka-monitor sa ato nga Facebook live stream. Yes, maupay nga aga sa ato nga mga kaigsunan diha sa Borongan City, Eastern Samar. Same with ato mga kauban diha sa DYOG, Calbayog, and sa PIA Northern Samar. Good morning. Yes, unahon na to ang update sa ato nga panahon so far. May effort si Mr. Sun nga magpakita but adunay baga nga panganod, no? So chance dako ang chance nga adunay pag-uwan karong adlaw. In fact, ato nga nasayran ngadto sa Pacific area nga aduna nay na experience nga kusog-kusog nga pag-uwan. So amping sa ato nga mga kaigsunan and hinay-hinay pod sa inyo nga pagmaneho sa inyong mga sakyanan. Make sure nga mo obey sa balaod trapiko, no? And from time to time magpahigayon og checkpoint ang ato nga mga otoridad, ang ato nga Highway Patrol Group, ang ato nga Land Transportation Office. Yes, sa ato nga update sa ato nga sugang dagita, gipasabot karon sa ato nga Southern Leyte Electric Cooperative, no? Everyday gyud dunay abiso ang ato nga Suleco. Kalabot di ining scheduled nga
power interruption. Karong adlaw mga higala, that's nagsugod karong adlaw alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Whole day pod ang pagpawong sa kuryente diha sa barangay Cagnitoan sa Dakbayan sa Maasin. Ang hinungdan ni mga higala mao ang single phase line reconductoring from bare to insulated. And tomorrow ato na lamang pod nga abiso sa ato nga mga kaigsunan aron mapangandaman ang mga brownout. Aduna pod scheduled power interruption ugma alas 8 gihapon hangtod na sa alas 5 sa hapon diha sa Santo Niño o sa Danao sa lungsod sa Macrohon. O sama gihapon ang purpose ni ini mao ang single phase line reconductoring. Samtang sa ato nga update sa ato nga tubig, nagpagawas og notisya nga ato nga Macrohon Water. O nga dunay scheduled water service disconnection karong adlaw o kagahapon o karong adlaw no, duha ka adlaw ang maong service disconnection diha sa Barangay Flor de Lis, Buscayan o Canlusay. So make sure to settle sa inyohang mga bayro nun aron dili in town maputlan. Samtang sa atong pa-countdown, we have 64 days before Christmas. Sa gikayon pa, uso karon ang influenza-like illnesses, ubo, sipon, hilanat. No, so make sure nga naka-boost ang atong immune system. No, so dili magkumpiyansa. And make sure nga i-incorporate ang balanced diet and exercise. Sa ato nga nahipos nga balita para karong adlaw. LGU Silago giila isip outstanding local government implementer sa social pension for indigent senior citizens program. Southern Leyte nanguna sa greenhouse gas inventory workshop. Transaksyon sa SSS alang sa mga miyembro sa kooperatiba sa St. Bernard nagsugod na. Usa ka gatos ka mga residente sa lungsod sa Ilongos, Leyte, recipient sa libre nga theoretical driving course sa LTO. And congratulations di ay tano sa ato nga mga teachers nga nakapasar ni ining bag-ulang gipagawas nga resulta nga National Assessment for School Heads or NASH. For Masin City Division, we have top notchers, no, top 5. Nga taas ang nakuha nga resulta for this National Assessment for School Heads. Congratulations sa tanan nga nag-take and nakapasar sa maong nga assessment. Atong oras mga higala, ay sa ngalan niya sa atong station manager Sir Dindo Alaras, kininyong alagad sa kahanginan Dalia Orit, and kauban nato sa Master Control Kuya Rito Cabales. Atong oras sa alas 8:17 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat, Dalia. May na kita 17 minutos na nagkalabay halas sa 8 haaga. Ato naman pamatian na ano ba ito na mga pauna nga impormasyon na balita ni Ma'am Eileen Diaz. Katuon naton ito na Northern Samar Philippine Information Agency. Good morning Eastern Visayas sa Ma'am Eileen. Morning, Eastern Visayas. Good morning Ma'am Pen. Good morning Ma'am Dalia and Sir Chin. Okay man kami didihan Norte San Samar, nagpipirit gihapon ni si Haring Araw magawas, pero madalumdom, diri gud kampante kita sa panahon sa kada adlaw, pagkakakulop, o di pa nga ni, bisan umudto na oran na, daniya sumiplat la, ang sudang, tapos wala na, nauran na, and padayo na nga ito na hagabi. So amo ito na panahon di pahinumdum gyapon naton sa aton mga mulupyo nga magdarapayong panagang sana sakit labi na yan di ba Ma'am Pen, parang kadamo na yan sa problema sa ubusipon. Parang pareho kita, Ma'am Eileen. Guilty. Oo. Yeah. Medyo
oo. May nga ni ako nabati sa amon didi wala pa official good nga statement pero parang ang LGU Katarman mag-impose rahin ang mga empleyado pagagamiton na face mask. Face mask. Pero pero wala pa official nga statement ang LGU. Na hearing-hearing pala sa PIA. Anyway, amo itong gyapon kay nga tanan bisan ang kabataan niya na ang Oo, mga estudyante. dangkit mga kabataan. Grabe ang ubos sipon, oo. So kinahanglan na gud maghirot. Ngan sa amo naman pag taga-kuryente, so far wala schedule an Orsa Milco sin power interruption for this weekend. Pero nakita namon an in era power rate naghimubo ngayon ng October from 14 residential from 14.2035 to 13.7217 gutigadla pero dako nagyapon iton kun per kilowatt ang pag-irestoryahan. So amo man gyapon ang tala nga good news so far nag-iban-iban ang baraydan sa kuryente. Amo iton diyan ang kamutangan ana sa pagtaga pasiorden prison order an mamingaw. Wara yan na kami nababatian nga naglulupad-lupad nga chopper sa military. Ngayon, congratulations sa 803rd Brigade para sa ila ika-35 anniversary yan na nga simana, 23, buwas ini, o Thursday. Mayon kita, may sarasid tema nga, upod kita sa padayon nga serbisyo para sa kamurayaw nga pag-uswag sa Norte San Samar. So, ika-35 na didi ang 803rd Brigade Philippine Army. Sa amo itong gihapon nga kamutangan dili Ma'am Pen, wara good damo nga problema, wara good mga himang rawod, mga pagbabag-o. Sa amon laray uluhan, sa ikaduha nga parte, oportunidad sin pag-uswag nakikitaan dida sa mga kooperatiba. Dako ang bulig san estratehiya san LCAC pa mapaundong ang kamurayaw sa probinsya sa Norte San Samar ngan Integrated Bar of the Philippines Northern Samar Chapter nagpapahamtang libre nga serbisyo sa aton mga kablas. Sa ngaran sa namon Regional Head Rian Arento, ini si Aileen Alazon Diaz, makakaupod niyo yan ang adlaw sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Ma'am Aileen Diaz. Sa papapreho atay ito na ito na panahon, mostly cloudy. Didi nga ni haamon na ring ito na pa-forecast. Hataas ito na tsansa pag-uran around 10 a.m. Salit, grab your umbrella na yan na in madalong dumdaman. Diri good nakaka-full blast hi Mr. Sun. Madalong dumla, mostly cloudy kami, Borongan City. Maupay nga aga ngayon, acknowledge naton ito na mga ka-livestream. Jean Golmatico, ngan sugad man, may dako cousinship. Ato Metro Manila, nagkikita yan na via live streaming. Maupay nga aga, Eva Anyo sa Parilla. Thank you for joining us. Bueno, ito na pagtagapanahon na may ada ngayon pala low pressure area. Igin pagawas pag-asa mga 3 a.m. kanina. Iniha extreme northern Luzon, 370 kilometer northeast ito na Itbayat, Batanes. So ito na nagpapatarot-tarihti, madampugla ito na kalangitan, intertropical convergence zone, ito nakakaapekto Mindanao, ngan easterlies naman, diniha ato na dapit. Ngan may adagi hapon na tropical cyclone, gawas siton par. Anay Bagyo Ramil, amo gihapon ito na medyo dito northern Luzon, mauran-uran gihapon hira. Samtang waray naman paabiso iton Isamelco para power interruption. Sugad man iton NGCP salita paglalauman natin nga makaka-eksperyensya kita tuloy-tuloy nga serbisyo elektrisidad. Sugad man ito na komunikasyon na waray gihapon na paabiso okay man. Saring pa man basta mabayaran la kita okay ito naton linya komunikasyon. Pasi orden okay man daman. Salamat nga dahito nato na mga kasugbong PNP ngan Puwersa Armada han Pilipinas. Pagtagatubig, waray gihapon sa daman ini nga lifeline nga ato na binabantayan ito na tubig, waray gihapon abiso iton Borongan,
Water District para naman paghinay hiton awas hiton gripo hakada naton panimalay. Bueno, an pasabot na Eastern Samar State University, waray pa man abiso para hin face-to-face nga klase. Nagpapadayon iton asynchronous mode, ngan sugad man iton flexi work home nga arrangement. Aton laotroy ginpapasabot nagkamay adahirahin face-to-face nga General Assembly di inigin sumatkon ano adton kausa ano ton hinungdan nga ginapapatuman iton online para hiton aton mga estudyante ESO nga pag-aradman dara ini hadton natabo nga sunod-sunod nga linog Visayas nga na Mindanao, so may dahira mga gindudumara nga inspection iton experts mga inhinyero pag siguro hiton safety hiton aton mga estudyante pananglitan na mahibalik na iton face-to-face nga klase. Igin papahibaro gihapon hiton pamunuan hiton ESO nga may psychological support services para ini hiton mga estudyante ngan empleyado hangatanan ini nga campus hiton universidad. So ano ito na mga serbisyo nga pwede niyo ma-avail dida hiton guidance and counseling office. So bay hadton impormasyon gingawas adton ESO aada ito na psychological first aid para ini hiton emotional emotional support para hiton makuri or may crisis yan nga inaabat. So may dagihapon stress debriefing, may counseling services, pwede personal, pwede academic, pwede social or emotional nga mga issues nga naging papatapod iton pagpatuman hiton confidentiality. Protektado kamo, ayaw kamo kahulup kung may danig susumat anuman personal nga mga issues kay sakop ini hiton Data Privacy Act of 2012. So may dagihapon ngayon hini Guidance and Counseling Act of 2004. So waray niyo sa dang ikabaraka pag divulge pagsumat man iton iyo mga inaabat yan iton iyo sitwasyon. Amini kabarangay adto na perala nga mga notisya, mga pauna nga notisya tikang didi naman Borongan habugos nga sinirangan na Samar. Adina adto na mga laray uluhan na dagko nga mga notisya na likom na DYS news team. Pagbuburoblig pagkonserbar hito na kagagubaan syudad na Borongan, kinahanglan agud maproteheran na syudad tikang hito na mga bagyo. Amini adto na iginpahayag ni Borongan City Mayor Dayan Agda. Samtang ito na pag-uma, amoy na padayon nga harigi han kauswagan Eastern Samar. Amoy naman ini adto na igin pasamwak adto na Philippine Statistics Authority hakatatapos lang PPA Dissemination Forum. Sa Mika Association, habungtuhan na Salcedo, padayon ito na pangitahin paagi, pagpatuman, han Project Lawa at Binhi, han DSWD. Samtang exemplary service ni Police Lieutenant Colonel Astakaan, relief and rehab efforts sa Cebu. Amoy na pinasidunggan. Amini adtuan mga dagkeng nga mga sumat kanay mga detalye sugad man adtuan RP Sogod, RP Calbayog nga na PIA Northern Samar ipapahat naton has second half dinila aton taramdan. Morning, Eastern Visayas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam.
Unang karamihan. Rekrusyon perpeto hanggang buhay na pagkakakulong, tapos ibalik nila yung pera ng bayan. Papiring squad yan, death penalty. Inabuso nila ang kapangyarihan ng gobyerno eh. Tugon ng ilan. Tama na. Labanan ang korupsyon. Ibigay ang tamang serbisyo. Tao muna bago kayo. Lubos na serbisyo para sa Pilipino. Sa bagong Pilipinas, sabay-sabay natin gagawin ito. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sa patuloy na pag-aatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. I'm gonna be right back. Good morning, Eastern Visayas. Alright, so maway nga aga, balik kita ha aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas, alayon Engineer RV, ha ininididi nga medyo may binabati natin, ano, nga hagis-his. May na ha? Alright. Okay, so nato na oras sa kabarangay, meron na kita 33 minutos na. Nakalabay alas 8 siyahan nga magpapahamtang hadto na balita. Mapay nga aga, ASM Jean Navelon. Good morning, Salamat po Eastern natin. Good Visayas. morning. Alright, go ahead. Based na konstruksyon sa Galbayog Airport Bypass Road na kumpleto na. Sa detalye din report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
na kompleto na ang konstruksyon sa Calbayog Airport Bypass Road basar sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office. Ginpondohan ang proyekto sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA Fiscal Year 2025 nga may kantidad nga 43.7 million pesos. Ginkokomponer ini sa 288 meters Portland Cement Concrete Pavement o PCCP nga may upat nga lanes nga may kahilapad nga 3.35 meters kada usa. Kalakip liwat ang 1,197 meters bike lane ngan sidewalk sa parehas nga ligid, paver blocks, concrete barriers ngan thermoplastic paint. Nagtikang ang bypass road sa Sitio Talahib, Barangay Trinidad nga nagkokonekta na yana sa diversion road sa Barangay Kagsalawsaw. May kabagusan nga kahilaba ang proyekto sa 1.19 kilometers nga gintikangan sa tuntuig 2022. Ginlalauman nga mga kabulig ini sa pagpahaluag sa trapiko, labi na kun sa saraduhan na san kaap ang parte sa daang Maharlika para sa era pagpahilawig ngan magahatag san mas talwas ngan mahapsay nga biyahe para sa mga motorista ngan pedestrian. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Seth, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas! Tamtang sa tong update ni sa Southern Leyte, LGUC Lago Southern Leyte, giila isip outstanding local government implementer sa social pension for indigent senior citizens program. Para sa report, taniya si Aljon Malot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yes, Aljon. Ni kulit og laing dungog ang lokal nga panggamhanan sa Silago Southern Leyte. Kinihuman gipasidunggan isip outstanding local government implementer sa Social Pension for Indigent Senior Citizens Program sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Nasairan, nagipahigayon ang pag-ilatol sa gihimong DSWD SOCPEN Parangal 2025 sa Puerto Princesa, Palawan. Din gidawat ang award ni Silago Municipal Social Welfare and Development Officer Chris Sahirong, uban ni DSWD Regional Field Office 8 Director Grace Subong. Ditaho nga ang maong pasidungog, nag-ilasa Silago isip usas sa mga talagsaong LGU nga kaabag sa DSWD sa paghatod sa mga social protection program nga nagpasiugda sa mga katungod, dignidad o kayuhan sa sektor sa senior citizens. Lakip sa mga programa sa Silago nga nagkakuha og pagdayeg maong paghatag og subsidiya sa mga non-DSWD pensioner. Mahinumduman nga susamang pag-ila ang gihatag sa DSWD Eastern Visayas atol sa gipahigayong Panata ko sa Bayan Awards. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas! Oportunidad sin pag-uswag nakikitang dida sa mga kooperatiba. Dako ang hibubulig san kooperatiba san pag-uswag san pangabuhian, dirila sa tagsa-tagsa pero sa bugos ka komunidad. Ini ang nahibaroan tikang kan Engineer Romeo Cardenas ang namumuno sa Provincial Cooperative and Community Affairs Office, PCCAO sa probinsya sa Norte, San Samar. Tigda ko ang tigda mo yan na ang naapi nga nagtitindog kooperatiba diyan sa probinsya. Ang bintaha si Disugad ni Engineer Cardenas, ang partnership o ang pagbinurubligay. Ang kooperatiba sa nga business model, grupo o asosasyon ngayon negosyo, diri gud ganansya ang gitutumong pero nagtutumuyo sa serbisyo sa mga miyembro. Ang miyembro sa sayo nga kooperatiba hindi ila konsumidores pero tagyaon kaya yaon serbisyo, pag-ugop, pagbulig ngagin papahamtangan ang kapital dati kang mismo sa mga miyembro. Yan mga nagmamanilampusan nga kooperatiba diyan sa probinsya sayo na sinan Amwek Multipurpose Cooperative o Alin Municipal Officials, Employees and nga Communities Multipurpose Cooperative kundi nagtikang la si Rasin 4,000 nga kapital nga niya na iyon na sila bilyon nga asset. Tikang sa wara nga da sa 398 nga empleyado nga na narekognisar na diri la sa probinsya kundi sa rehiyon nga sa bugos nga Pilipinas. Sayo pa nga kooperatiba nga maupay ang pagpadalagan nga dako ang bulig sa mga miyembro mao ang Northern Samar Development Workers Credit Cooperative o NSDWCC kundi niya na sa miyembro nga sobra 30,000 nga naglarab sa iba-iba nga mga probinsya sa Samar.
Nasugad si Engineer Cardenas nga dako liwat ang bulig sa mga local government units san pagbutang sini Municipal Cooperative Officer nga nabulig san pagpadukwag san kooperatiba sa kada bungto gan pasalamat san gobyerno probinsyal san suporta nga ginpapahamtang sini. Yan nga bulan san Oktubre ang gintalaan nga Cooperative Month nga niya nga tuig 2025 in gintalaan liwat nga International Year for Cooperatives. Back to you, Ma'am Pen. Na mga salamat, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Samtang pagbuburublig, pagkonserbar, hito na kagagabaan ha syudad ha na Borongan, kinahanglan agud maprotehiran ang syudad, tikang hito na mga bagyo. Sumalay ni ka na Borongan na City Mayor Agda. Ang detalye ato na pamatian ang report ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Kinahanglan magburublig kita hitat environmental protection, ilabi na it pagkonserbar hitat kagagubaan. Anyan to napudan magintagan hindoon ni Borongan City Mayor si Ivan Dayan Agda durantan gindumara nga pinakauring nga City Local Development Council CLDC meeting nagimbuhat ta arayupan multi-purpose gym ag government center a Barangay Campisawa, Syudadan, Borongan na Lunes, Oktubre 20. Basikan Mayor Agda dako ito nahibulig hini nga kagagubaan ng Syudadan, Borongan nga makalikay ang syudadhan mga bagyo han naglabay nga mga adlaw. Igin pahayag pan alkalde kung ini nga kagaguban han syudad in mawawara tungod hit at pag-abuso, mawawaray polosit mga paningkamo tungod nga ang syudad in angud nga aragian hit mga bagyo. Igin pahinumdum pa niya nga barantayan iton mga bulan hit Nobyembre ug Disyembre kung din sagmi matagrap ang syudad hin bagyo. Igin himplo niya ang Super Typhoon Yolanda han Nobyembre 8 2013 ug ang Bagyo Ruby han Disyembre han 2014. Sanglit utro gintagan hindeon ng City Local Chief Executive nga iton kagubaan inakakabulig nga magin mataghem diri magin mapaso hin ora-ora iton syudadan Borongan kundi diri na nakan hit bagyo hapag Subo daray ka mapaso hit lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat, Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Batagang organisasyon pampartido o unit militia sa Matuginaw gindeklara ang pag-withdraw sa suporta sa mga rebelde sa detalya. Den report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas Report. Ginpangunahan sa 43rd Infantry Research Battalion, 803rd Infantry Brigade, 8th ID Philippine Army sa pagigsumpayan sa LGU Matuginaw ang pagdeklarar ug pag-withdraw sa suporta sa batakang organisasyong pampartido ug unit militia sa Bunto. Sa pakighimang raw sa Radyo Pilipinas Kalbayog kan 803rd Commander Brigadier General Carmelito Pangatongan, iya ginpahayag nga nasugpo na ang front committee sa mga rebelde nga grupo sa Bugos nga Samar pero may ada pagihap mga vertical forces nga karuyag makarecover taga-suporta sa mga barangay. Dugang ni Commander Pangatongan, maada unom nala ang nagpapabilin nga mga barangay ug paper nala sira nga taga-suporta tungod sa padayon ang mga tropa sa pag-clear sa mga political o military organizations. Iniya na ang hingyapsan kasundaluhan nga mawara na ang pagsuporta sining mga grupo, kundiin usay na san era mga programa nga paihaon ang presensya san mga sundalo siton nga mga barangay. Dako ang parte san militar sa pag-address san mga armed group tungod sa siraan na atubang sining nga mga grupo nga nantatarhog sa mga residente labi adton na okoy sa tayaw nga mga lugar. Pahayag pa ni Brigadier General Pangatongan nga ang pagsugpo sa insurhensya ang dirila trabaho sa militar kundi kinahanglan san pagkaurusa san bugos nga komunidad para masigurado ang kahimyangan ug seguridad sa bugos nga Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Charm sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Tudugang nato nga balita, Southern Leyte nanguna sa greenhouse gas inventory workshop. Ani ang atong report.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gipangunahan sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte ang usa ka follow-up workshop on greenhouse gas inventory nga nagtumong sa pagpalig-on sa technical nga kahibalo ug kahanas sa mga opisyal sa lungsod kabahin sa greenhouse gas ug epekto niini sa climate change. Ang mga workshop gihimo sa Old DPWH Function Hall, Masin City, nga gitambungan sa mga representante gikan sa lain-laing local government units ug mga partner agencies sa probinsya. Lakip sa nahimong bisita, mao si Sylvain Ezra Amora, EMS2, sa Environmental Management Bureau Region 8, nga naghatag detalye sa mga bag-ong metodolohiya ug framework sa GHG inventory, ilabi na sa mga subsectors nga solid waste, forestry, another land use, and waste management. Ang mga partisipante usab nakigbahin sa practical nga workshop gamit ang waste analysis and characterization study diin ilang nasabta ng proseso sa pagtansya o pagkolekta sa datos nga may kalabutan sa pagbuga sa greenhouse gases. Di pa samot usab sa kalihukan ang mga pinakabagong kalambuan sa National Determined Contributions kon NDC aron mapahiusa ang mga lokal nga paningkamot sa nasudnong tumong batok sa climate change. Balita gikan sa probinsyal nga kagamhanan para sa Bagong Pilipinas, Dalia Oreta Tuil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yan sa itong oras, alas 8:45 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Dakuan bulig san estratehiya san LCAC mapaundong ang kamurayo sa probinsya sa norte san Samar. Inang ginpahimatkon sayo san mga highlights nga ginpahayag ni Brigadier General Carmelito Pangatungan durante san kapihan sa PIA nga ginhimo sa unang semana sa PIA Conference Room. Sayo nga san mga efforts o mga pitad mo ang pagpahamtang sin mga serbisyo san magkadirilain nga ahensya san gobyerno, pagbaton san mga ginhingyap ngan panginhanglan san mga tawo labi na adto nahi sa laag pagkontra san gobyerno. Labot san asistensya oportunidad pankabuhian na tagan nahigayon nga makapan-eskwela ang kabataan, nahimo ang proyekto para sin mainom nga tubig, kakalsadahan, kuryente, pagkayaon access sa mga bulong o serbisyo pagtagalawas, ngan labi na ang pamuruko sin mamurayaw san sosyedad nga makaupod ang komunidad san pag-uswag. Nasugad si Pangatungan nga ang bugos nga pumero distrito sa probinsya, ingyan komponer sin 14 nga mga bungto, inadeklara na nga sayaon stable internal peace and security, ngan padayon ang pagintatalinguha nga madeklarar liwat ang segundo distrito. Ginaghat ni Pangatunga ang pagburublig sa nyatanan, mapagobyerno man o pribado, nga maging komitibo, nga mahitindog ang ungod nga kamurayaw para sa pag-uswag sa probinsya. Iya gintagan doon ang iya mantra nga upod kita, Unity for Peace, Onwards to Development, kamurayaw isulong, tikadto sa pag-asenso. Back to you, Ma'am Pen. Mga salamat, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Samtang na pag-uma, amoan na padayon nga harigi na kauswagan ha Eastern Samar. Sumalay ni hadto na PSA, ada natin report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Padayon ni ginpapakitahan sektorhan pag-uma, anda ko nga kontribusyon hini, kumo panguna nga puwersahan pag-uswaghan ekonomiya ha Eastern Samar, sumala 2024 Provincial Product Accounts PPA han Philippine Statistics Authority PSA. Ha report han PSA, inabot ha 10.2% ang pagsagkahan ekonomiya han Eastern Samar han 2024 ang gihataasi hanga pagtubo habugos nga nasod. Usahan mga rason hini amon hataas nga produksyon ha agrikultura, upod ang pag-uswaghan konstruksyon nga serbisyo publiko. Ang pag-uma nga naglalakipan pangisda ngan pag-ataman hin mga kahayupan kon livestock, inpadayon nga nagiging panguna nga pakabuhi ha probinsya. Dako ang nahibubulig han maupay nga ani, epektibo nga pagpapatuman han mga programa ha agrikultura, ngan kooperasyon han mga lokal nga gobyerno nga nasyonal nga ahensya ha pagpapakusughan sektor. Diri hililisa nga ang pag-uma ang harigihan ekonomiyahan Eastern Samar. Ini ang nakakabuhi hada mga pamilya ngan padayon naton nga ginpapakusug ang mga programa para mas maupay nga produksyon ngan kita han aton mga parag-uma ngan para pangisda. Siring ni Ronnie Bahado, Chief Statistical Specialist han PSA Eastern Samar, didahan ginbuhat nga PPA Dissemination Forum ha Borongan City.
Bisan pa man nagkamay-adahin paghabubuhan kita tika nga pagmimina, waray ini balabag. Hakabugusan nga pag-uswag han ekonomiyahan probinsya, lugod ang paglambuan pag-uma nga iba pa nga sektor, inagtugot nga maabot ang kabugusan nga 40.42 billion pesos nga balorhan produksyon han 2024. Ang PPA inagahatag hinklaro nga ladawan han kahimtang han ekonomiya kada sektor nga nagiging basihan han mga lokal nga nasyonal nga leader hapagplano han mga proyekto para hakauswagan. Tungod han padayon nga pagtutok han gobyerno hapag-uma tikang ha infrastruktura, moderno nga teknolohiya, tubtub ha suporta para han mga parag-uma, ginlalauman nga magpapadayon ini nga magin marigon nga harige ha ekonomiyahan Eastern Samar hamasunod nga mga katuigan. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas! Calbayog City Health Office nagpahinundom kontra sa influenza-like illnesses. Sa detalye, adiyan na report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Nagpahinumdom ang City Health Office sa tanan nga Calbayognon nga maging ikmat kontra sa influenza-like illnesses o ILI nga mga impeksyon nga nakakaapekto sa respiratory system ngan malaksi nga magsarang pinaagi san ubo, sunga o harani nga pakig-istorya. Pahimangno san CHO nga permi maghugas san kamot, likyan ang mga matawo o kulob nga lugar, takpan ang baba o irong kung mag-uubo o nagsusunga, ngan pakusgon ang resistensya, pinaagi san sakto nga nutrisyon o bakuna. Kung maka-eksperyensya san haramuhom, ubo, sore throat o sakit sa lawas, magpabilin anay sa balay ngan dagmit magpakonsulta sa doktor. Naggawas naman san pahayag si Mayor Raymond Uy pinaagi san usa nga Facebook post nga may libre nga bulong sa ubo ngan sipon og bitamina para sa mga bata sa mga primera nga health center san syudad. Libre ang mga serbisyo medikal nga ginpapadangat san gobyerno lokal pinaagi san City Health Office para sa kalibsog ngan proteksyon san bug-os nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Alas 8:51. Eastern Visayas! Sa dugang nato nga update, transaksyon sa SSS alang sa mga miyembro sa kooperatiba sa St. Bernard nagsugod na. Para sa kumpletong detalye, haniya si Miss Ria Mikate. Radyo Pilipinas, report. Nagsugod na ang St. Bernard Multipurpose Cooperative kun SBMPC sa pagdawat o aplikasyon ng gamay kalabutan sa pagproseso sa mga transaksyon sa Social Security System kun SSS alang sa mga miyembro sa kooperatiba. Pinaagi sa partnership sa SSS ug SBMPC dili na kinahanglan panggamulakaw og layo ang mga miyembro aron magbayad sa kontribusyon o magproseso sa ilang mga requisitos. Lakip sa ginadawat ng mga transaksyon maong contribution og loan payments, pagparehistro o pagkuha sa SSS number o online assistance sama sa pag-update sa member data, paghimog online account disbursement, enrollment o benefits application. Si Mr. Joseph Basco ang gitudlo nga SSS personal in charge sa maong buhatan. Kini nga serbisyo nagtinguha nga mapadali, mapadulog mas mapayo ang pagserbisyo sa SSS alang sa mga miyembro sa kooperatiba sa St. Bernard MPC. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, dagang salamat sa imong report, Miss Ria Mikati. Itong oras, alas 8:53 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas! Integrated Bar of the Philippines Northern Samar Chapter nagpapahamtang libre nga serbisyo sa dun mga kablas. Nagpatapod ang Integrated Bar of the Philippines Northern Samar Chapter sa ira dedikasyon ngan pagkomiter sin libre nga serbisyo labi na sa mga kablas. Ini ang nahibaruan kan Attorney Noriel Diaz, ang presidente sa IBP Northern Samar Chapter, nga Attorney Jade Miss Criola ang chairman sa Legal Aid Durantes ang pakighuro himangro sa PIA. Nahibaruan nga ang IBP Northern Samar yaon maabot 250 nga mga miyembro nga mga abogado sa bugos na probinsya. Nganan kada tagsa mga abogado, iginmanduan nga magserbisyo sa 60 ka oras pro bono services ngan iniada sa Article 8 sa 1987 Constitution ngan ginsusupervise sa Korte Suprema. Dugang ni Attorney Miss Criola,
Labot sini ang IBP Northern Samar in nagpapahamtang liwat magkadodrilaing na serbisyo kaapi na didi ang libre nga mga pagnotaryo sang pinili nga dokumento ngan kwalipikado nga mulupyo, libre nga legal consultation, pro bono nga pagkapot kaso sugad sa advocacy or violence against women and children, libre nga legal education sa mga barangay ngan iba pa. Ang libre nga legal aid in pahamtang exclusive sa adton indigent individual o adton hamubuan kita. Ginklaro sa chairman sa legal aid nga diri apis ang libre nga pagnotaryo ang commercial nga dokumento sugad sa deed of sale, mortgage, contract to sale gan iba pa. Sa kadungangan nagsugad si Attorney Diaz nga in kaso sin konflikto sa interesan may kaso ngan kun diri makapresentar ang Public Attorney's Office ang IBP in duty bound paghatag legal nga representasyon kontra nga partido. Ginaghat ni Atty. Diaz ang publiko nga diri mag-alang kung manginahanglan sang serbisyo legal nga nanopisina sa IBP legal aid in ada na himumutang sa ikaduha nga palapag sa College of Law nga building sa University of Eastern Philippines. Ini nga commitment sin pagbulig inak angkla sa kanan IBP chapter Panaad nga makapahamtang sin accessible and reliable judicial services sa katawhan sa Norte, San Samar. Back to you, Ma'am Pen. Na mga salamat, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa Mika Association Salcedo, padayon ito na pangita, ipinaagihan na pagpatuman Project Lawa at binhi DSWD. At ang detalye report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas, report. Hapadayon nga pagpapatumanhan sa MECA or Samahan ng Masisipag na Ina ng Caridad Association, Barangay Caridad nga naparaan sa Salcedo, Eastern Samar, hanira proyekto Hailaruman Project Lawat Binhi or Local Adaptation to Water Access and the Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished. Ang Department of Social Welfare and Development, hiray na kapag anin magdarudilaan nga klasin mga utanon. Kaparatin irang mga naanin mga utanon sugudhan karubasa, tarong, ampalaya, sitaw, pipino nga iba pa. Diin ininahibalik ang marakos nga presyo nga nakabulig para makadugang nga panadlaw-adlaw nga pahinanglan han kada benepisyaryo. Ang mga miyembro na sabi nga asosasyon inasasakupan sektor han mga kababayan nga usan mga pinakaapektadon kakurian nga pagbabag-uhan klima ug panahon. Lainlahan mga parag-uma para pangisda nga mga kategorangan. Panoy nga proyekto ang DSWD nga mabuliganan kada sektor ha komunidad nga mapalangbo iton ira abilidad ipinaagi hiton pagtatanong. Sugan man paghimon mga proyekto nga makakabulig ha pagbaton hiton na kakulangan hit pagkaon ng tubig hatag sa tagsa nga lugar. Impormasyon na hikay pinaagihan ni DSWD Eastern Visayas. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Thank you, Dayan. Samtang hakadugangan nga notisya, exemplary service ni Police Lieutenant Colonel Astakaan, relief and rehab efforts sa Cebu. Pasidunggan ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Ginpasidunggan ni Deputy Provincial Director for Administration han Eastern Samar Police Provincial Office kun ESPPO Police Lieutenant Colonel Dexter Astakaan tungod ang iya liderato hagin dumara nga relief nga rehabilitation efforts sa Cebu katapos maiguhin 6.9 magnitude nga linog. Hailaro man supervision ni Police Colonel Ernesto R. Macasil, Provincial Director han ESPPO, hi Police Lieutenant Colonel Astakaan na nagserbi nga ground commander han kanan Region 8 delegation ha mga lugar nga grabe nga naapektuhan han linog ha probinsya han Cebu. Aniya panguna nga papel inagresulta ni epektibo nga madagmit nga panhatag hin ayuda ha mga apektado nga komunidad. Pinasidunggan hiya pinaagyan PNP Disaster Relief and Rehabilitation Medal o medalya ng pagtulong sa nasalanta didahan traditional nga flag raising ceremony nga ginbuhat ha Camp Secretary Roberto Canglion Campitek Palo Leyte kasangkalop nga adlaw Oktubre 20. Ano sabi nga pasidungog iniginhatag agud kilalonan expertise, voluntaryo nga tinuod nga serbisyo publiko ha panahon hin krisis. Ini nagpapakita ang dedikasyon ng kapulisan na pagtagadhan komunidad, labot lahan ira panguna nga katungdanan ha pagpatuman ng balaod. Ang pagkilala kan Police Lieutenant Colonel Astakaan isa nga simbolo han iya ka makaret, integridad nga tinuod nga panindugan para ang kaupayan ng publiko habot nga hin kataragman. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas.
Mga programa pagkontra-insurhensya ug mga road projects sa Matuginaw padayon para makabot ang duro-diretso nga progreso sa bungto sa detalye adi ang report ni Charmaine Perito Balbas. Radyo Pilipinas Report. Padayon ang kalampusan sa lokal nga gobyerno sa Matuginaw sa pagkontra insurhensya ug pagpatuman mga programa sa pag-uswag. Usa na naman nga milestone ang nakabot sa LGU Matuginaw kundi nagbuhat pagdeklara og pag-withdraw sa suporta sa batakang organisasyong pampartido ug unit militia kontra sa mga rebelde. Sa pakighimang raw sa Radyo Pilipinas Kalbayog kan Alkalde Aran Bolyer, iya hingyap nga antis mahumanan iya termino tanan nga 20 nga barangay sa Matuginaw ang Magkamayada Elementary School. Pahayag niya nga kung nakakaeskwela ang mga kabataan, diri sila mauuwat sa NPA tungod sa maaram sila kung sino ang tinuod nga gobyerno. Sa paggayana, haros tanan na nga barangay ang may ada mga eskwelahan o ginuduso na nga may tindog ang mga elementary school sa pinakaharagyo nga mga barangay sa San Roque ug Mahayag sa pakigsumpayan sa DepEd Matuginaw. Dugang pa sa alkalde, malaksi ang progreso sa Matuginaw, linabi na sa pagkontra sa insurhensya. Ginpapadangat ang primera ng mga panginhanglan sa mulupyo ug nagbubuhat pagkalsada sa kada barangay. Katuyuanan sa LGU nga maabat sa mga residente. Linabi na sa mga indigent ang paghigugma sa gobyerno para mawara na ang mga ideolohiya nga siraan na papabayan. Samtang, ginpahayag naman ni Regional Manager Imelda Bonifacio sa OPAPRO nga padayon ang mga proyekto pagkalsada nga magdudugtong sa iba pa nga mga bungto, sugad San Gandara, Silvino Lobos, Las Navas, San Jose de Buwan ug Maslog. Dugang paniya nga kung maihaman ang progreso pakadto sa tinuod nga kahimyangan ug pag-uswag, unta maging chance sa ini para makilala sa mga tawo ang mga bulig nga ginpapaabot sa gobyerno sa pagpatapod sa pagbabantay sa militar ug padayon nga suporta sa LGU ug OPAPRO. Hinahinay na nga nabalik sa era mga barangay ang mga residente sa nyales sa paglaom, pag-uswag ug kamarayawan sa Matuginaw, Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Charm. Ngan sa ngaran sa kaupod ko sa kontrol si Ezra Taro ngan Engineer Joven Cardenas, Jean Navilon. Nagbabasalamat sa niyo pamati. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kaniyas din sa Southern Leyte sa ngalan sa atong station manager, Sir Dindo Alaras. Kininyong alagad sa kahanginan, Dalia Orit at Will. Dahil salamat sa atong nga nakauban sa Master Control, Kuya Rito Cabales, Kuya Jun Antegra. Ngayon man ang mga nagkontribuer sa ilang balita, Sir Aljon Malot, Miss Ria Mikati, Sir Javi Capiz. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Nansan ngaran ni Regional Head, PIA 8 Regional Head Rayan Arento, inis Aileen Alason Diaz, nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Na mga salamat, Ma'am Aileen Diaz, ASM Jean Navilon, RP Kalbayog. Sugad man, Misa Dalia Urit Atwel, Radyo Pilipinas, Sogod. Ug hangaran ito nato na SM Ate Ruth Rivera Bunda. Chief Joey hatran sa meter nato na kabakyang di Master Control, Engineer Ray Victor RV de Dios, mga news contributor Daisy at Isok Ngandayan. Thank you liwat nga dahito nato na ka-live stream yan na Franz Navarrete Probe, sugad man Adelaida Picardal, da mga salamat nga na iba pa. Thank you. Ini at tipen na pumida nangingimbitar para buwas nga adlaw. Dinilaha ato na taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM.